ang inyong mga hilain. Bibigyan linaw anumang katanungan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Abante sa pagbibigay balita, informasyon at solusyon sa anumang isyu. Abante. Serbisyo publiko at balitaan pinag-isa. Kasama ang nagkatanda, Robert Tan, Dolong Castro. Abante. Dito sa bagong karakol Milagro, DWAR. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasain mo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan yan sa buong mundo. Abante. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama si Robert Tan at Don Castro at si Judah Hermoso. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali dito sa bagong karakol Milagro. DWAR. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Sa bawat simula ng araw, bagong pag-asa. Sa bawat butang liwayway, bagong putok ng balita. Aabante ang buhay, tulong at huwag pahuli. Abante na! Abante na! Pilipinas! Kasama sina Ronnie Ramos at Raymond Tinaga. Balita, informasyon at balitaktakan. Abante na! Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga dito sa bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Opinyon mahalaga sa bayan. Isyu dapat pag-usapan. Wala lang katagalan. Mga tao sa likod ng balita hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Walang aspersyon. Kasama si Bernie Alejandro. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang aspersyon. Dito sa bagong 14 Milagro. DWAR. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Abante para sa katotohanan. Sumusugot saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Malakas na armas ang may alam sa batas. Kaya naman hatid namin bagong programa sa lahat. Programang aalala sa mga kapos sa legal system. Tawag na at itanong kung may problema nila ang legal revenue laban sa mga nagmamataas ng aapi at ayaw lumaban ng batas. Armas, batas, legal sakay sa mga payong legal. Katuwang sina Attorney Elaine Adora at Attorney Edward Siking. Armas, batas. Magandang gabi po sa aming mga watchers online. At sa ating mga listeners sa Abante Radio. Ako po si Atty. Elaine Adora. At ako naman po si Atty. Edward Speaking. Atid po ng aming programa makapagbigay ng libreng payong legal
Kaya samahan niyo po kami sa ating programa. Armas Batas. So, Attorney Edward, good evening. Sabayan tayong napapakinggan sa ating Abante Radio, DWAR 1494. Nasa radyo na po kami ng Abante Radio. Opo, magandang gabi po sa ating mga watchers and listeners. So, ang topic natin, kagaya ng nabanggit natin kagabi, no, tungkol sa Republic Act 9262. So, ano ba yung Republic Act 9262? Ito yung mahaba ng title. An act defining violence against women and their children, providing protective measures for the victims, and prescribing penalties therefore and for other purposes. So, napakahaba, diba? So, in short, yung Republic Act number 9262 should be known as Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. So, napakatagal na pala ng ating batas na to. March 2004 pa yan. Yung sikat na policy. Yes, oo. So, 20 years na pala siyang batas. Ang tagal na pala, no? Parang kala natin, kailan lang. Matagal na siya. So, Attorney Edward. Alam mo, maski medyo matagal na yung batas na yan, kami sa ating mga listeners at kaabante, hindi pa sila aware, ano? Unless, napunta sila sa ganyang sitwasyon. Kasi na yan, sana wag So, na. wala na. So, umpisahan na natin, Attorney Edward, pwede bang sabihan mo kami, mga watchers and listeners natin, kung ano ba ang history ng batas na yan? Pero ng kahabaan, baka kulang, baka kulangin ang ating oras. Opo. So, briefly, yung history po nitong batas na to, kung maalala po natin, meron po tayong kaso na naging, hindi pa meron na naging matunog, kaya nabalita, hindi pa kasi viral, hindi pa usunan yung mga Wala pang social media. nag-over sa mga nabalita. Yung isang case natin dati na concerning sa defense niya na battered woman syndrome. Okay, muli yung paglabas ko yung Supreme Court ng desisyon sa People versus Reynosa. Yung kaso po na yun, yung nabanggit natin kanina, ay yung may bahay, napatay ho niya yung kanyang mister doon sa kaso na yun. So, sumisis, napatay ni Sister. At po na yung defense na ng battered woman syndrome. Ngayon sa case po na yan, unfortunately, hindi pa po nabigyan ng sabi ko sa Supreme Court case niya na wala pa tayong batas, no? Para mabigyan ng full na protection yung misis dahil hindi pa nare-recognize although sa iba na nare-recognize sa daw battered woman syndrome. Pero sa atin, no, hindi pa po akma. Wala pa standard para i-apply. Although may mga defensive opinion ng ibang justices, sa panahon mo na yun. So, ang nangyari na lang mo dito, nagkaroon mo ng mitigating circumstance doon sa kaso na yun. Na naging post ng penalty yung Supreme Court. Okay. So, yung brief history. So, baka naman yun, siguro dahil sa nangyari na rin yun, at siguro ay nakita na rin mo ng Congress ng mga panahon na yun na kailangan na po talaga magbatas. And on the same year, no, nagkaroon din sa June mo lumabas yung 9262. The same sila, 2004. Okay. May nabanggit ka kanina kung Edward yung battered women syndrome. Pwede bang paliwanag mo? Ano ba yan? Para sa mga hindi alam na pwede mo naman. So, nagkaroon po rin kasi ng case na yan sa abroad na sa US. Kaya foreign jurisprudence. Nakapag yung babae yun, kaya usually yung mga biktima ho